$100 million o 5 billion pesos na halaga ng diamante, ginto, pilak at mga alahas ang nawala sa Antwerp Diamond Center sa Belgium. Ito ay tinaguriang heist of the century at ang pinakamalaking pagnanakaw ng diamante sa kasaysayan. Ito ay naganap sa tinaguriang pinaka-secure na vault sa mundo na may 10 layers ng security features at may dedicated at highly trained elite security force na provided pa ng gobyerno ng Belgium. Paano ito nangyari at sino-sino ang mga taong nasa likod ng pagnanakaw na ito? Kaya huminga ka na ng malalim at ihanda ang iyong sarili dahil sigurado kong mamamangha ka sa kwentong ito. Mr. Goodbye! Ang Antwerp Diamond Center sa bansang Belgium ay ang tinaguriang diamond capital sa mundo. 75 to 80% ng mga namiminang diamante bawat taon galing sa iba't ibang bansa ay dumadaan dito para gawing finished product ng mga singsing, alahas at para i-trade. Bawat araw ay mahigit 8,000 diamond buyers ang bumibisita dito para lang sa kanilang quality at sikat na mga diamond products. Umaabot sa $100 million o 5 billion pesos ang nagaganap na bilihan ng diamante dito bawat araw lang. At isa nga itong si Leonardo Notar Bartolo sa mga taong regular na pumupunta sa Diamond District para ibenta ng iligal ang kanyang mga nadekwat na diamante galing pa sa kanyang bansa sa Italy. Sa kanyang palagiang pagpunta doon ay narinig niya sa usap-usapan na may malaking halaga ng mga alahas na nakaimbak lang sa pinaka-secure na vault 2 palapag sa ilalim ng gusali ng Antwerp Diamond Center. Sabi niya sa sarili na nagsawa na siya sa mga maliliit na racket, kaya bakit hindi ito ang kanyang targetin? At malamang sa makukuha niya ay pwede na siyang magretiro at magbuhay hari sa malayong lugar. Kaya dito niya inumpisahang planuhin ang isa sa pinakaastig na pagnanakaw sa kasaysayan na tila sa pelikula lang mapapanood. Noong year 2000, 3 taon pa lang bago ang pagnanakaw, nagrenta si Leonardo Notar Bartolo ng opisina sa loob ng Antwerp Diamond Center at nagpanggap siyang isang big-time na Italian diamond dealer. Gumawa talaga siya ng lehitimong tindahan na kumpleto ng mga diamante, alahas at ginto. Inaibigan niya ang mga tao doon at sa loob ng 3 taon ay naging maingat siya na huwag gumawa ng kahit anong bagay na kaduda-duda, kaya't nakuha niya ang tiwala ng mga negosyante, staff at maging mga gwardya sa Diamond Center. At dahil tenant nga siya ng gusali, ay binigyan siya ng ID card na may 24-hour access para makapasok sa Diamond Center. Siya rin ay nagkaroon ng access sa main vault sa underground. Bawat tenant kasi ng building ay binibigyan ng tig-isang security box para magtago ng kanilang mga stocks na diamante. Ngunit ito ay nagagawa lang ng mga tenant sa takdang oras bawat araw kasama ang di bababa sa 2 security personnel. At ang vault na ito na naglalaman ng milyon-milyong halaga ng diamante ay siyang target na nakawan ni Leonardo. Agad siyang bumuo ng grupo ng 5 katao kasama siya at tinawag niya itong La Scuola di Torino o The School of Turin. Ang 4 pang miyembro ng grupo ay ang mga sumusunod. Si alias Speedy, Pietro Tavano ang totoong pangalan at malapit na kaibigan ni Leonardo. Siya ay matagal na sa larangan ng pagnanakaw ng mga alahas ngunit medyo nerbyoso. Si alias Monster, Ferdinando Finoto ang totoong pangalan. Isa siyang matangkad, malakas at matipunong mama na eksperto sa pagbukas ng mga lock at mahusay na electrician, mekaniko at magaling din magmaneho. In fairness, ang ganda ng katawan ni alias Monster, ha? Si alias Genius. Simon ang tunay niyang pangalan at eksperto sa mga alarm system at electronics at sangkot sa napakaraming nakawan sa Italy.